Thank you, Congressman Junicio. The next to interpolate is Congressman Akop. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. May I know if Mr. Ermiraido Pangan Kanda is present? Mr. Pangan? Kanda. Mr. Kanda. Mr. Kanda, you are the former barangay captain of San Lorenzo po, Mexico, Pampanga. Mexico, Pampanga. Okay. Thank you, Mr. Chair. Before I proceed to interpolate Mr. Kanda, may I ask PIDEA, you have a manual sa control delivery. Tama po. Yes, Mr. Chair. And the conduct of control delivery is not a regular, shall we say, operation to be conducted by anti-illegal drug units. Would you agree with that? Yes, Mr. Chair. So, hindi po araw-araw na ginagawa ito. No, Mr. Chair. Thank you. And bago mag-conduct ng isang ahensya na authorized na mag-conduct ng control delivery, kailangan yung authority ng Director General ng PIDEA. Would that be correct? Yes, Mr. Chair. Yes. Doon din sa manual na yun, kung nagbabago po ang rota na napag-usapan, kailangan din ng approval ng head ng PIDEA. Would that Yes. also be correct? Yes, Mr. Chair. Thank you. At ang dahilan kung bakit ginagawa po yung control delivery para ma-identify o malaman at ma-aresto yung mga consignees o yung tumatanggap po ng mga illegal drug shipment. Would that be correct also? Yes, Mr. Chair. So, now, ang katanungan, were all these protocols followed during that controlled delivery in issue? Yes, Mr. Chair. So, yung pagpalit ng rota, inaprubahan ni DG PIDEA. Yes, Mr. Chair. Pati po yung extension ng period na pag-antay kung may kukuha na consignee. Yes, Mr. Chair. Tama. Okay. Now, matanong ko po kayo, sino po ba yung dapat consignee na tatanggap ng shipment na yun sa Tondo, Manila? I believe, sir, the NBI has the answer, sir. The NBI? Yes, sir, the NBI, sir. NBI, can you answer the question? It's local consumer, Mr. Chairman. When you knew na yung consignee pala ay local trading? Local consumer incorporated or something. Yes. Did you conduct a background investigation insofar as that consignee is concerned? Kasi alam nyo na doon pupunta dapat yung mga illegal drugs na under controlled delivery. Yes, Your Honor. Yes. Now, may I know kung tunay po itong opisina na ito, itong consignee na ito? It's a fictitious company, Mr. Chairman. Kung fictitious company at alam nyo na beforehand, bakit tinuloy nyo pa yung control delivery? Hindi naman yung mahuhuli yung consignee. Dahil fictitious. Your Honor, that's precisely the idea of a controlled delivery is for you to be able to identify the recipient of the drugs. Fictitious, sabi po ninyo yun eh. Meron bang opisina ang isang fictitious company? No, the undercover operative is being directed and being instructed by the drug trafficker that the shipment will be diverted later.
Ang ibig nyo bang sabihin sa control delivery, ang may control ay yung nag-ship o yung mga authorities? From the beginning, Mr. Chairman, it is the drug trafficker who controls where the drug should go. Now, once it's seized, when it's intercepted, now the law enforcement agency may now control the delivery. Hindi po yata yun ang concept ng control delivery. Hindi ba, PDEA? It should be one address only, sir, and maybe it could be changed if there is, if the DG will approve of it. Yes. Thank you. Let's leave control delivery. Mr. Kanda, pwede po bang sabihin nyo sa amin ngayon, ano po yung mga personal circumstances po ninyo? Ano pa yun? Kayo po ba ay may asawa? Opo. Kaya yun po yung personal circumstances. Ano po ang ano po yung trabaho nyo dati? Ano po yung trabaho nyo ngayon? Dati po kung former barangay captain at ngayon po nagtatrabaho ko sa LGU po, sa hospital. Sa hospital ng LGU. Opo. Kailan po kayo naging kapitan ng San Lorenzo, Mexico, Pampanga? 2007 po hanggang 2017. Sino po ang mayor noon ng Mexico, Pampanga nung kayo po ay kapitan? Si ex-mayor Eddie Tumang po. Aha. So, maliban sa transaction na political kay Mayor Tumang, meron po ba kayong pagkakataon na nagkaroon po kayo ng transaction na hindi po political kay ex-Mayor Tumang or former Mayor Tumang? Wala po. Hindi po kayo nagkaroon ng transaction tungkol sa pagbebenta o pagbibili ng lupa? Opo, bali ako po yung ahente niya bilang incumbent barangay captain sa San Lorenzo. Sa inyo pong kasagutan, kayo po ang ahente ni former Mayor Tumang sa pagbili ng lupa sa San Lorenzo, Mexico, Pampanga. Yun po ba ang ibig nyo sabihin? Opo, Your Honor. Okay. So, naging ahente po kayo ni ex-Mayor Tumang. Opo, Your Honor. Now, pwede po bang malaman kailan nagsimula yung inyong pagiging ahente at ano ang transaction na yun? Bali po, nag-start po kami noong 2016, natapos po ng 18 to 19. Okay. At lahat po ba ng transaction na yun pagbibili ng lupa ni former Mayor Tumang? Opo. So kayo po ang nautusan maghanap kung anong mga lupa sa San Lorenzo, Mexico, Pampanga, kung anong mga lupa doon ang binebenta? Ganun po ba yun? Sa mga farmers po ng Mexico, barangay San Lorenzo. Lupa ng mga farmers. Opo. Ibig sabihin, yung binibili ni former Mayor Tumang na lupa ay mga sinasaka. Opo. Okay. Nagawa mo ba yung inuutos ni former Mayor Tumang na magdala ka ng mga magsasaka na nagbebenta ng mga lupa? Opo, bali pinakumisi niya po sa akin bilang incumbent barangay captain na ipagbili yung lupa sa kanya ng mga magsasaka. Tapos inutusan po ako na dalhin sa bahay niya para kausapin sa Morning Sun yung mga farmers. Tinupad niyo po yung iniutos niyang yon. Opo. So nagdala po kayo ng mga magsasaka na gustong magbenta ng lupa sa opisina ni former Mayor Tumang. Opo, dinala ko po sa Morning Sun sa bahay niya, sa office. Kinausap niya po. At nagkasundo po sila na ibenta yung lupa. So pumayag yung mga magsasaka na ibenta yung kanilang mga lupa kay si Mayor Tumang ang bumibili. Opo. Okay. Ilan po kayang
hektarya yung nabili ni Mayor Tumang sa San Lorenzo, Mexico, Pampanga? Bali, abot po ng 160 hectares. 160 hectares. 160 hectares. Bali, Farm- tatlong. Puro farmland yun. Opo. Farmland. Alam niyo po ba kung sa magkano nabili ni former Mayor Tumang yung 150 hectares? Bali po, Ano po yung pagbabayad kung cash o installment? bali po tig 200 per square meter, 200 pesos. Babawasan pa po ng 5% na komisyon. Okay. Ngayon, alam niyo rin po ba kung anong nangyari sa mga lupa nung nabili ni Mr. Former Mayor Tumang? Nandun lang po, lubog po sa baha yung yung lupa. Si Mayor Tumang pa rin ang may-ari. Opo. Hindi niya binenta kahit na kanino? Meron po siyang investors na talong Chinese. Ano po? Meron po siyang investors. Pakipaliwanag nga po kung anong ibig sabihin sa may mga investor po siya na mga Chinese. Opo, yung Pampanga Heavy, tsaka yung Yatay Industry, tsaka po yung Omni Corporation. Ang ibig mong sabihin, dito niya binenta yung 150 hectares? Binenta niya po sa mga Chinese. Opo, yung binili niya sa mga magsasaka na 150 hectares sa mga korporasyon na mga incheck na ito, niya binenta rin yung lupa na yon? Opo. Pwede po bang malaman kung alam po ninyo kung magkano niya ibinenta? Ay, hindi po alam. Siya lang po ang kausap niya. Siya lang po nag-uusap. Ganon. Now, so yung 150 hectares, ikaw lahat ang naghahente nito? Opo. Opo. Opo, Your Honor. Magkano naman ang kinita mo? Bali, binigyan po kami ng 1.2 million. Bali, 4 po kami. 4. Opo. Sigurado ako kasama si Mr. Roy Gomez dito. Opo. Yung katiwala ni former Mayor Tumang sa kanyang opisina. Opo, si Roy Gomez po ang lahat ng gumagawa ng mga transaksyon sa mga papeles. Okay. Mr. Chair, may I make a manifestation? Dito po sa mga kasagutan ni former Barangay Captain Kanda sa aking mga katanungan ay nagpapatunay na si former Mayor Tumang ay nagkaroon ng role sa illegal acquisition of land sa Mexico, Pampanga na napunta o nabili sa mga Chinese personnel. At si former Mayor Tumang ay nagbigay ng tulong sa illegal acquisition of land by the corporations whose officers are all Chinese. Marami pong salamat, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. Congressman Paduano? Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, can we ask resource person